Isa sa legit po na online loan application ngayon, which is itong si Palawan Pay Loan via Skyro Loan App. Actually guys, na-feature ko na ito before and unfortunately po hindi niya po tayo binigyan ng chance po na ma-approve dito. This time po, babalikan ko po yung application ko po dito since medyo confident ako ngayon kasi meron akong transaction sa aking Palawan Pay App. Kaya sabi ko, baka this time ma-approve na ako. At ang good news po nito, hindi na po natin kailangan pang pumunta po sa Palawan Express branch or Palawan Pawn Shop para mag-apply dito. Anyways, baka malito kayo ha. Meron pong collaboration po ng pautang po itong si Palawan Pay kay Skyro Loan App. Balik kasi guys, ang loan provider po nitong si Palawan Pay Loans po or cash loan po once po na ma-approve po tayo is si Skyro po. Kilalang kilala po natin yan si Skyro. Nagkalat po yan sa mga establishment, sa mga malls, no? Para siyang si Home Credit din po. Yung kanyang mga pa-feature na may pa-buy now, pay later product loan at may pa-cash loan din. Well, ito nga po palang pautang po no, ni Palawan Pay Loan via Skyro po. Isang taas ha ng maximum credit limit niya. Nagpapautang po siya from 5,000 up to 250,000 pesos with a very low interest as well, no? Kaya mga ganitong loan app, good thing po kung ma-approve tayo dito, no? But wait, panoorin nyo muna yung updated application ko later. But this time po, since ang dami rin nagtatanong dito about sa pa-cash loan nga po na ito, so konting frequently asked question lang po tayo. So una po, sino nga ba ang eligible na mag-apply dito? So first po, dapat po tayo po ay 18 to 70 years old and a Filipino citizen of course. And para makapag-apply tayo, of course, may smartphone dapat tayo at Philippine mobile number. Mahalagang mahalaga yun. And anyways, ano nga ba ang kailangan nating i-provide na ID? One valid ID lang po yung hinihingi po nila. At ito po yung mga nasa list po ng mga IDs po and preferably po mga primary government ID po, okay, must be right in case po na willing kang mag-apply dito. Next question, gano'n nga ba katagal ma-approve dito? Sinasabi niya na up to 24 hours po yung kanyang reviewing po at magno-notify po sila sa atin kung tayo po ay na-approve. Pero sa experience ko naman po, kung ikaw ay disapprove, no, nire-review muna nila yung data nila actually up to 5 minutes and then mag-i-inform naman po sila agad. Kung disapprove ka, papatagalin pa talaga nila. Kung anyways, kung approve ka naman based sa mga viewers ko, tumatawag po sila sa atin. So, yun po yung sign na medyo may possibility na ma-approve tayo. So, another question, meron bang processing fee or disbursement fee na hinihingi? Meron po silang pinapatong po na fees po na up to 16.6% daw. So, depende naman daw yun sa approval loan amount po natin. At ang maganda daw po dito po, hindi po nila i-deduct yun. Kaya buo daw po nating matatanggap pa rin po yung ating loan amount. Well, anyways, kapag ba na-approve tayo, saan nila isi-send? So, madami po silang mga channels po dito na partners po, so including GCash no, or e-wallet or other bank accounts po. Pwede po. So next, magkano nga ba talaga yung interest rates po ng pautang na ito? So sabi po nila, the interest rate starts at 1.5% to 7% monthly yun ha. O diba? Ang baba nun guys. Ngayon, gano'n naman kahaba yung loan terms nito. Nag-offer po siya from 6 months, 9 months, up to 12 months. Pero na-extend po yun up to 18 months. Depende po yun sa eligibility natin of course. Well, those are the basic frequently asked questions po ng mga viewers natin na alam ko hinahanap mo rin yun bago ka mag-start ng application. Well, this time nga po, no, hindi ko na patatagalin. Downloadable po itong si Palawan Pay sa Google Play Store, sa App Store. Ganon din po si Skyro ha. Anyways, no, sa latter part naman po ng application kay Palawan Pay, i-recommend niya po talaga at mag-direct po kayo doon talaga sa pagda-download ng Skyro app. Well, anyways, dito muna tayo sa Palawan Pay. Inopen ko po yung aking account. Well, dito po sa homepage po ni Palawan Pay, visible na visible po dapat dyan yung loans. At yan po yung i-click po natin agad-agad if yun po yung intention natin mag-loan dito. And then to start the application, click lang po natin tong apply. So here po, agad-agad po maglo-loan simulation tayo dito para may idea ka na kung magkano ba yung interest rate kapag ganitong amount po yung i-disburse po natin or ka-cash loan natin. So please know na subject for evaluation po lahat yung loan amount po natin, no? So hindi naman porket ito yung pinili natin na i-cash loan, yun na talagang matatanggap natin. At yun yung sinasabi ko sa inyo, nandito na rin yung loan terms niyan up to 18 months. At nag-try po ako ng 5,000 pesos which is ito yung pinaka minimum amount to cash loan po dito para medyo safe tayo, no? Within 6 months to pay yung payment ko. At nandito na rin yung aking monthly payment at kinompute ko siya guys sa 5,000 sa 6 months po. Lumalabas po na nasa 3.81% po yung monthly interest ko dito. So okay ba yun sa inyo? Of course, no? Mababa na yun. So anyways, no? Para may idea din kayo, kapag po nilipat-lipat po natin yung amount, magbabago of course yung ating monthly installment po dito. Just like this one po, tinry ko po yung sagad, 250,000
20,000 pesos for 6 months. Ang lakas ng fighting spirit ko, diba? So anyways, meron akong monthly 44,759. So kinumpute ko po ito sa 6 months at lumalabas po na nasa 1.23% lang po ang interest rate ko po, no? If ever, no, ma-approve tayo. Diba? Ang bongga nun. Legit nga, guys, na nagbibigay talaga sila ng 1%, no? Depende talaga yung sa loan amount natin at sa eligibility natin, of course. Wala ka, pinili ko lang yung 5,000 po at 6 months to pay. Then, kailangan po natin mag-fill up po ng reason dito for getting a loan. So, wala namang maling sagot dito. And then, naintindihan ko naman po yung aking pinilapan dito. So, apply for this loan tayo. So, here po, we need to provide our basic information here, including our name, mobile number, and citizenship, and our email po. Of course, we need to fill up this with all our honesty, no? Kasi legit po ito. Baka maliligwak pa tayo kung magsisinungaling pa tayo dito. So, anyways, click po natin tong next. And then here po, we need to input the OTP or the verification code po na sinend po sa aking mobile phone number. And then we need to tell us more about our result pa din daw po dito, which includes our personal details pa din po. So, after po nito is our addresses po. Where do we live daw? And then after po nyan, we need to confirm then our residential address na dineclare ko na lang din po yung aking permanent address. Same po kanina sa pinilapan kong address po kasi isa lang naman siya pero wala na akong fill upan. And then here po sabi niya, what do you do for a living? So, sources of income po yung hinihingi niya dito. At kung makikita niyo dito, guys, hindi naman siya mahigpit. Kahit unemployed or kasambahay, freelance, business owner, pwede po tayong mag-apply dito. Well, fill-upan po natin yung ibang details po dito. And then proceed tayo sa next, which is, we need to provide daw our company details daw about our employment. Pero ako po nilagay ko yung none kasi wala namang company. And then followed by my reference contact po. So, nakalagay po dito, must be someone connected with your place of work. Ka-workmate mo ito. So, kahit isa po, kailangan natin i-provide. And then after this one, we need to tell us about our finances po. So, i-declare mo na dito kung magkano yung monthly income mo and then ano pa yung mga sources of income mo. May mga pagpipilian po dito kaya hindi natin mahirapan. And then next po is other ways to keep in touch. Optional naman siya kung gusto mo mag-provide ng other phone number. And then followed by sa baba, no, the personal reference po. So, this must be someone who knows you well. So, pwede yung asawa, family po, or kahit sino po. Basta kilala ka. And then here po is we need to provide na may identity information or the ID information po ito. So, ito nga po yung mga IDs po na hinihingi or nire-require po ni Palawan Pay. Tanggap naman siya ng national ID or PhilSys ID, which is hindi na tayo masyadong mahirapan, no? And then, of course po, we need to input our ID number here. And then, next tayo, which is ito na po. To finish our application, we need to install the Skyro app. Click lang natin tong install the app kung wala pa tayong Skyro app. And then, of course po, we need to enter the passcode. So, ito po, kung ano po yung passcode po natin sa Palawan, ito din po yung passcode natin dito sa Skyro. Iisa lang po sila. So, here po, we need to take a photo of our ID. So, after doing so po, my application is under review na po. And nakita ko dito nga po na meron ako requested cash loan amount na 5,000 pesos. Well, after 5 minutes po, no, nakalagay dito, finally, loan not approved pa din po ako dito. Rejected pa din po ako dito. I can still reapply naman daw. Siguro papalipas muna ako. Papalamig muna ako na ilang buwan siguro na bago ko siya balikan kasi malay mo ma-approve na ako dito. Hindi naman porket dis-approve niya ako is rejected na ako for life, no? Pwede po tayong mag-apply ulit dito. Subukan nyo to, guys. Try nyo po ito kasi legit po talaga ito at marami na pong mga viewers ko ang naaprubahan po dito at medyo okay naman daw po yung kanilang experience dito. Sabi ko nga sa inyo, guys, since ito naman ay legit, must try po talaga. Hindi naman porket na-disapprove ako is madi-disapprove din kayo. Iba-iba naman po tayo ng eligibility. So, in time din, ma-approve din talaga ako dito. Of course, i-update ko kayo dyan. Dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Yun lamang po. Thank you for watching this video. Bye!